Mahal kong kapatid, bago ka magsimula sa lahat ng iyong gagawin ngayong araw, huminto ka muna sandali at hayaan mong ang presensya ng Diyos ang siyang manguna sa iyong puso. Sabi sa Awits 46:1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklulo sa oras ng kagipitan. Walang lakas na mas hihigit pa sa kanyang kapangyarihan at walang dilim na hindi kayang pasikawin ng kanyang liwanag. Ngayon, buksan mo ang iyong puso dahil nais ng Panginoon na ipadama sa iyo na hindi ka nag-iisa. Tayo'y magsimula. Kaibigan, tandaan mo ito. Sa bawat umaga ay may bagong pag-asa na handog ng Panginoon. Ang bawat paghinga mo ngayon ay patunay na may layunin ka at hindi ka kailanman iniwan ng Diyos. Tulad ng sinasabi sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukalang ikabubuti at hindi ikasasama, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Puri kaya't ngayong umaga, hayaan mong ang salita ng Diyos ay maging ilaw ng iyong landas at lakas ng iyong puso. Isipin mong ang kamay niya ay nakahawak sa iyo, gabay sa bawat hakbang, at ang tinig niya ay bumubulong. Anak, hindi ka nag-iisa. May tugon akong nakahanda para sa panalangin ng iyong puso. At sa sandaling ito, oras na para ilapit natin ang ating buong buhay sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Mahal kong kapatid, ngayon ay oras na upang lumapit tayo sa presensya ng Diyos. Tahimik mong isara ang iyong mga mata kung maaari, huminga ng malalim at hayaan mong ang bawat pintig ng iyong puso ay sumabay sa tinig ng Panginoon. Narito tayo hindi lamang para humingi, kundi upang maranasan ang kanyang pagmamahal at gabay sa bagong araw na ito. Sabi sa awit 121:2, ang aking saklolo ay nanggagaling sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at ng lupa. Kaya't huwag kang mangamba, sapagkat ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay ay siya ring kumakalinga sa iyo ngayon. Ama naming Diyos na nasa langit, sa umagang ito ay lumalapit kami sa iyo na may pusong mapagpakumbaba at puno ng pananampalataya. Salamat sa hininga ng buhay, salamat sa bagong pag-asa, at salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig na kailanman ay hindi kumukupas. Salamat sapagkat bago pa man namin sabihin ang aming mga pangangailangan, batid mo na ang lahat ng ito. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Mateo 5:8, sapagkat nalalaman ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Kaya ngayong umaga, inilalapit namin sa iyo ang lahat ng aming alalahanin, ang lahat ng aming hinanakit, at ang lahat ng aming mga pangarap. Panginoon, hipuin mo po ang puso ng bawat nakikinig ngayon. Sa bawat pamilyang narito, ipadama mo ang iyong katahimikan at kalakasan. Bigyan mo ng kagalingan ang mga may karamdaman, bigyan mo ng liwanag ang mga nawawalan ng direksyon, at bigyan mo ng lakas ang mga napapagod na. Sapagkat sinabi mo sa Isaiah 40:31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi manghihina. Sila'y lalakad at hindi mapapagod. Iyan ang aming pinanghahawakan ngayon, Panginoon, na sa iyo lamang kami makakahanap ng tunay na kalakasan. Ama, hinihiling ko na alisin mo ang anumang takot na bumabalot sa kanilang puso. Palitan mo ito ng kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Tulad ng sinabi sa Filipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang abutin ng kaisipan ay siyang mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. O Diyos, naway maramdaman nila ngayon mismo ang katahimikan na galing lamang sa iyo. Yakapin mo sila sa iyong presensya. Huwag mong hayaan na may makadama ng pagiging nag-iisa, bagkus ipadama mong ikaw ang kanilang kaagapay sa bawat hakbang. Panginoon, maraming anak mo ngayon ang nagtataglay ng mga lihim na luha, mga dasal na hindi masambit sa iba, at mga pangarap na tila ba hindi matupad-tupad. Ngunit ngayon, dinadala namin lahat ng ito sa paanan ng iyong trono.
sapagkat alam naming sa iyo walang imposible. Sa Lucas 1:37, malinaw ang sinabi, sapagkat walang salitang mula sa Diyos ang di mangyayari. Kaya't bawat himala na kailangan nila, bawat pintuan na dapat bumukas, bawat sakit na dapat gumaling, aming idinudulog sa iyo. At naniniwala kami, O Diyos, na sa iyong panahon at kapangyarihan, mangyayari ang lahat ng ito. Dakilang Ama, basbasan mo po ang kanilang hanap buhay at kabuhayan. Bigyan mo ng kasapatan ang bawat tahanan. Palawakin mo ang kanilang teritoryo gaya ng panalangin ni Jabez sa 1 Chronica 4:10. O kung tunay na iyong pagpapalain ako at palalawakin ang aking hangganan at mapapasa akin ang iyong kamay at ingatan mo ako sa kasamaan upang huwag akong masaktan. At Panginoon, ipanalangin naming ang bawat pamilyang naririto ay makatanggap ng bagong bukas na may dalang pag-asa at tagumpay. Panginoon, idinadalangin ko rin ang mga kabataang may mga pangarap, ang mga magulang na walang sawang nagsasakripisyo para sa kanilang mga anak, ang mga manggagawa na araw-araw bumabangon upang kumita ng ikabubuhay, at ang mga nakatatanda na patuloy mong iniingatan. Naway lahat sila ay patuloy na makasumpong ng iyong biyaya at kalakasan. At para sa lahat ng mga dumadaan sa pagsubok, ipaalala mo sa kanila ang iyong mga pangako na kailanman ay hindi mo sila iiwan ni pababayaan gaya ng Hebreo 13:5, sapagkat hindi kita iiwan ni pababayaan man. At ngayon, Ama, aming binibigkas ng buong pananampalataya na ang araw na ito ay magiging araw ng tagumpay, ng kalakasan at ng pagpapala. Pinapalayas namin ng anumang alalahanin sapagkat ikaw ang aming kaligtasan at kanlungan. Sa bawat isa na nakikinig ngayon, iparamdam mo ang init ng iyong pagmamahal at ang katiyakang ikaw ay laging naririyan. Tulad ng sinasabi sa awit 23:6, tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Panginoon, iyon ang aming ipinahahayag ngayong umaga. Habang nakikinig sila ngayon, Panginoon, naway maramdaman nilang ikaw mismo ang nakikipag-usap sa kanila. Ipaalala mo na hindi aksidente ang pakikinig nila sa panalangin na ito. Ito'y itinakda mo upang ang kanilang puso ay muling mapalakas at mapuno ng pag-asa. Hayaan mong maging totoo sa kanila ang iyong salita na nagsasabing, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Juan 14:6. Ikaw lamang, Jesus, ang aming gabay at aming tanglaw. Kapatid, habang ikaw ay patuloy na nakikinig, buksan mo ang iyong puso at tanggapin ang mga pangakong ito. Hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, aming sinasabi ng buong pananampalataya. Amen. Kung ikaw ay naniniwala na ang panalangin ito ay para sa iyo, isulat mo sa mga komento, "Salamat Panginoon sa iyong kabutihan." At kung nais mong mas marami pang tao ang makarinig ng salita ng Diyos, pindutin ang like at mag-subscribe upang araw-araw ay maranasan mo ang kanyang gabay at biyaya. Mahal kong kapatid, ngayong natapos natin ang panalangin, hayaan mong magbahagi ako ng isang kwento mula sa salita ng Diyos na tunay na nagbibigay ng lakas at pag-asa sa bawat isa sa atin. Ito ay ang kwento ni Elias, ang propeta ng Panginoon, isang tao na bagamat malakas sa pananampalataya, ay dumaan din sa matinding pagsubok at panghihina. Marahil ay narinig mo na ang kanyang pangalan, ngunit ngayong umaga, nais kong dalhin ka mismo sa sandaling iyon ng kanyang buhay upang makita mo na ang Diyos ay hindi nagkukulang kailanman. Sabi sa Panhari 19, matapos niyang makita ang malaking tagumpay laban sa mga bulaang propeta, si Elias ay tumakas sa ilang, pagod, takot at pakiramdam niya ay nag-iisa. Umupo siya sa ilalim ng punong kahoy at sinabi niya sa Diyos na kunin na ang kanyang buhay. Isipin mo, ang isang propeta na ginamit ng Panginoon ng makapangyarihan ay dumating sa puntong iyon ng kahinaan. Kapatid, nakaka-relate ka ba?
May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo ay wala ng saysay ang iyong ginagawa? Na tila ba mag-isa kang lumalaban sa lahat ng hamon ng buhay? Si Elias mismo, na lingkod ng Diyos, ay dumaan diyan. Ngunit ano ang ginawa ng Panginoon? Hindi niya hinayaan na si Elias ay manatili sa kanyang pangungulila at panghihina. Sa halip, nagpadala siya ng isang anghel upang hipuin siya at sabihing, "Bumangon ka at kumain, sapagkat mahaba pa ang lalakbayin mo." At doon, nakita ni Elias ang tinapay at tubig na inihanda ng Diyos para sa kanya. Kapatid, hindi ba't nakakaantig isipin na sa oras ng kanyang pinakamatinding kahinaan, ang Panginoon mismo ang nagbigay ng lakas at pagkain? Ganito rin ang gagawin ng Diyos para sa iyo. Hindi kanya pababayaan sa disyerto ng iyong buhay. Sa gitna ng katahimikan at pagsubok, naroon siya upang ipadama ang kanyang presensya at ibigay ang iyong pangangailangan. Habang iniisip natin ang kwento ni Elias, isipin mo rin ang iyong sariling buhay. Baka ngayon ay may mga panahong pakiramdam mo'y tila walang kasagutan sa iyong panalangin o parang napakabigat ng iyong dinadala. Ngunit gaya ni Elias, sasabihin din sa iyo ng Panginoon, "Bumangon ka, anak. May inihanda akong lakas para sa iyo." Hindi pa dito nagtatapos ang iyong kwento. Ang tinapay na iyon para kay Elias ay simbolo ng biyaya ng Diyos. At ngayon, ang biyayang iyon ay inihahanda rin niya para sa iyo. Ang tubig na iyon ay tanda ng bagong buhay at pag-asa. Kaya't huwag mong hayaan na ang panghihina ay manatili sa iyong puso. Pakinggan mong muli ang tinig ng Panginoon na bumubulong. "Ako ang iyong lakas. Ako ang iyong tagapagligtas." Uisipin mo, kapatid, habang naglalakad si Elias, pagkatapos niyang tumanggap ng pagkain, nagkaroon siya ng lakas upang maglakbay ng 40 araw hanggang sa bundok ng Diyos. Hindi ba't kamangha-mangha na mula sa pagiging ubos at walang-wala, bigla siyang nagkaroon ng bagong sigla? Ito'y patunay na kapag hinayaan mong ang Diyos ang magpuno sa iyo, walang pagsubok na hindi mo kayang harapin. Kaya't ngayong umaga, yakapin mo ang kaparehong pangakong iyon. Hayaan mong ang Espiritu ng Diyos ang siyang magbigay sa iyo ng tinapay, ng kalakasan at tubig ng buhay, upang anumang hamon ang kaharapin mo, ikaw ay makakatayo ng may katatagan. Alalahanin mo rin ang sinabi sa awit 30:18, "Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang may pagsisising espiritu." Oo, kapatid, marahil pakiramdam mo'y wasak ang iyong puso, ngunit iyon ang mismong oras na lalapit ang Diyos sa iyo. Hindi mo kailangang magpanggap na malakas dahil ang biyaya ng Diyos ay sapat sa oras ng iyong kahinaan. Tulad ng sinabi sa 2 Korinto 9, "Ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nalulubos sa kahinaan." Kaya't hayaang ang iyong kahinaan ngayon ay maging lugar kung saan makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. At sa paglalakbay ni Elias, natuklasan niya na ang Diyos ay hindi nasa malakas na hangin, hindi rin sa lindol, ni sa apoy, kundi sa banayad na tinig. Kapatid, baka rin sa iyong buhay, hinahanap mo ang Diyos sa mga ingay at malalaking tanda, ngunit nais niya ay madama mo siya sa katahimikan ng iyong puso. Sa mga sandaling tila walang nangyayari, doon mo maririnig ang kanyang tinig na nagsasabing, "Anak, kasama mo ako. Huwag kang mangamba." Hindi mo kailangang makarinig ng malalaking bulong. Sapat na ang maramdaman mong siya ay naroon, nakikinig at gumagabay sa iyo. Sa gitna ng kwento ni Elias ay makikita natin ang isang malaking katotohanan. Hindi kailanman iniwan ng Diyos ang kanyang mga anak. Kahit sa oras na tayo ay mahina, kahit sa oras na tila nag-iisa tayo, siya ay laging naroroon. At ngayon, nais kong ipaalala sa iyo, mahal kong kapatid, na ang parehong Diyos na nagpadala ng anghel kay Elias ay siya ring Diyos na nakikinig sa iyo ngayon. Hindi aksidente na narito ka sa panalangin ito.
Ito'y tugon sa iyong hinanakit, sagot sa iyong tanong, at patunay na mahal ka ng Diyos nang higit pa sa iyong maiisip. Kaya ngayong oras na ito, habang iniisip mo ang kwento ni Elias, tanggapin mong muli ang katotohanan na hindi ka nag-iisa. May mga oras na marahil ay hindi mo makita ang kanyang kamay, ngunit mapapakinggan mo ang kanyang tinig. May mga sandali na tila walang sagot, ngunit palagi siyang may plano. At ang planong iyon ay mabuti, puno ng pag-asa, at may magandang wakas, gaya ng kanyang ipinangako sa Jeremias 29:11. Kaya't tumayo ka sa pananampalataya at sabihin sa iyong puso, "Ako ay hindi nag-iisa, kasama ko ang Panginoon sa bawat hakbang." Ngayon, bago tayo magpatuloy, nais kong anyayahan ka na magbigay ng tugon sa mensaheng ito. Kung naramdaman mo sa puso mo na ang Diyos ay nagsalita sa iyo ngayon, isulat mo sa mga komento, "Naririnig ko ang tinig ng Panginoon." At kung nais mong mas marami pang tao ang makarinig ng ganitong mga panalangin at mensahe ng pag-asa, pindutin ang like at mag-subscribe dito sa ating channel upang araw-araw ay masamahan ka ng panalangin at direksyon mula sa salita ng Diyos. Mahal kong kapatid, nakita natin sa buhay ni Elias kung paanong ang Diyos ay hindi nagsasalita sa mga malalakas na ingay, kundi sa banayad na tinig. At ito ang nais kong ipabatid sa iyo ngayong umaga. Ang Diyos ay madalas na kumikilos sa paraang tahimik, ngunit makapangyarihan. Hindi mo man siya nakikita sa mga malalaking tanda, ngunit sa katahimikan ng iyong puso, naroroon siya. Tulad ng sinabi sa awit 46:10, "Kayo'y magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y matataas sa mga bansa, ako'y matataas sa lupa." Sa oras ng iyong pag-aalala, ang kanyang tinig ang nagbibigay ng katiyakan na hindi ka nag-iisa. Sa bawat umaga na ikaw ay nagigising, kapatid, tandaan mong ito ay isang mensahe mula sa Diyos na may layunin pa siya para sa iyong buhay. Hindi pa tapos ang kwento mo. Huwag mong isipin na ang mga pagsubok ay palatandaan ng kanyang paglimot, bagkus ito ay paalala na lalo siyang gumagalaw sa likod ng lahat ng bagay. Gaya ng hangin na hindi natin nakikita ngunit ating nadarama, gayon din ang Diyos. Siya ang nagbibigay ng buhay, ng direksyon, ng kalakasan na hindi natin maipaliwanag ngunit tunay na nararanasan. At marahil kapatid, ngayong nakikinig ka, may mga tanong kang hindi mo pa nasasagot. "Panginoon, hanggang kailan ako maghihintay? Panginoon, bakit tila ang bigat ng lahat ng ito?" Ngunit hayaan mong ipaalala ko sa iyo ang kanyang pangako sa Isaiah 41:13. "Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay humahawak ng iyong kanang kamay na nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka." Ang mismong kamay ng Diyos ang nakahawak sa iyo, hindi kanya hinahayaang mag-isa sa iyong laban. Kapatid, isipin mong nakaupo ka ngayon sa presensya ng Diyos at siya'y dahan-dahang bumubulong sa iyong puso. "Anak, huwag kang mangamba. Ako ang iyong kalakasan. Ako ang iyong liwanag. Ako ang iyong kanlungan." Tulad ng sinabi sa awit 27:1, "Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Sino ang aking katatakutan?" Sa harap ng mga problema, hindi mo kailangang mangamba sapagkat ang Diyos ang kasama mo. Ngayon kapatid, tanungin mo ang sarili mo, naririnig mo ba ang banayad na tinig ng Panginoon? Hindi sa mga sigaw ng mundo, kundi sa tahimik na bulong ng Espiritu. Siya ang nagsasabi sa iyo ngayon na may plano siya para sa iyo. Hindi ka kanyang nilikha upang mabuhay sa takot, kundi upang lumakad sa pananampalataya. Kaya't ngayon, buuin mo ang loob mo. Sabihin mo sa iyong puso, "Ako ay magtitiwala sa Diyos. Ako ay lalakad ayon sa kanyang gabay. Ako ay hindi nag-iisa." Kung minsan gusto ng Diyos na huminto ka, na lumayo sa ingay ng paligid at pakinggan siya, ang simpleng bulong na iyon ang magbabago ng iyong pananaw, ang magbibigay sa iyo ng direksyon at ang magpapatibay ng iyong pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa nakikita,
kundi sa pagtitiwala sa kanyang salita. Gaya ng nakasaad sa Hebreo 11:1, ngayon ang pananampalataya ay siyang katiyakan ng mga bagay na inaasahan, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya kahit hindi mo pa nakikita ang tugon, kapatid, magtiwala ka na ito'y darating. At alam mo ba, kapag ang Diyos ang nagsalita, may kapangyarihan ang kanyang mga salita na baguhin ang lahat. Tulad ng simula pa lamang ng sanlibutan, nang sinabi niya, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag, Genesis 1:3. Sa parehong paraan, kapag binigkas niya ang kanyang pangako sa iyong buhay, walang makakapigil dito. Kaya't huwag mong sukatin ang sarili mong kakayahan. Tumingin ka sa kakayahan ng Diyos sapagkat siya ang may hawak ng lahat. Kapatid, nais kong itanong sa iyo ngayon, handa ka na bang maranasan ang tinig ng Diyos sa iyong puso ngayong umaga? Handa ka na bang tanggapin ang kanyang kapayapaan na higit sa lahat ng unawa? Handa ka na bang sabihin, Panginoon, ako'y naniniwala na ikaw ang aking gabay at aking lakas, sapagkat sa sandaling iyon na tunay mong ipagkakatiwala sa Kanya ang iyong buhay, mararamdaman mong bumababa ang Kanyang presensya at bumabalot sa iyo ng kapayapaan. Huwag mong kalilimutan, kapatid, na ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. Tulad ng sinabi sa 2 Korinto 1:20, sapagkat gaano man karami ang mga pangako ng Diyos, sa Kanya ay oo, kaya't sa pamamagitan din niya ay siyang aming siyanawa sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang lahat ng Kanyang pangako ay tiyak na mangyayari at ito ay para sa iyong ikabubuti at para sa Kanyang kaluwalhatian. At habang patuloy kang nakikinig ngayon, hayaan mong ang iyong puso ay mapuno ng pananabik. Sapagkat may gagawin ang Diyos ngayong araw na ito sa iyong buhay. Hindi aksidente na nakikinig ka rito. Ito ay bahagi ng Kanyang plano upang ipadama sa iyo na ikaw ay Kanyang minamahal. Kaya't yakapin mo ang umagang ito na puno ng pag-asa dahil ang Diyos ay kumikilos sa iyong pabor. Kung ramdam mo ngayon na ang tinig ng Diyos ay bumubulong sa iyong puso, nais kitang anyayahan na ilagay sa mga komento, "Salamat Panginoon, naririnig ko ang iyong tinig." At kung gusto mong araw-araw ay mapalakas pa ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin at salita ng Diyos, huwag mong kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe upang lagi kang samahan ng ating mga panalangin at mga mensahe ng pag-asa. Kapatid, ngayong natanggap mo na ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang banayad na tinig, panahon na upang isabuhay natin ito. Hindi sapat na marinig lamang natin ang Kanyang mga pangako, kailangan din nating lakaran ang mga ito araw-araw. Ang umagang ito ay hindi lamang para maramdaman mo ang Kanyang presensya, kundi para rin magpasya kang magtiwala at sumunod sa direksyon na ibinibigay niya. Sabi sa Santiago 1:22, "Datapuat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili." Kaya't ngayon, kapatid, hayaan mong ang bawat hakbang mo ngayong araw ay patnubayan ng salita ng Diyos. Alam ko, may mga pagkakataon na pakiramdam mo'y mahirap ipagpatuloy ang laban. May mga bigat na tila ayaw lumisan. May mga pangarap na tila malayo pa rin sa iyong mga kamay. Ngunit tandaan mong hindi ka kailanman lumalakad ng nag-iisa. Tulad ng sinabi sa Josue 1:9, magpakalakas ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Kaya't sa tuwing haharapin mo ang iyong trabaho, pamilya o mga hamon, isipin mong kasama mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan iniisip natin na kailangan nating maging perpekto bago natin maramdaman ang pagpapala ng Diyos. Ngunit kapatid, ang katotohanan ay tinatanggap tayo ng Diyos kung nasaan man tayo. Ang kailangan lamang ay isang pusong handang maniwala at magtiwala. Tulad ng sinabi sa awit 27:5, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong lakad at siya'y magtatagumpay. Kapag inilagak mo sa Kanya ang iyong mga plano,
Siya mismo ang magbubukas ng mga pintuan na akala mo'y imposibleng bumukas. Ngayong umaga, gusto kong isipin mo ang lahat ng bagay na nagpapabigat ng iyong damdamin. Isuko mo ito ngayon mismo sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, hindi ko kayang mag-isa. Kailangan ko ng iyong lakas. Kailangan ko ng iyong gabay. At hayaan mong dumaloy ang Kanyang kapayapaan sa iyong puso. Sapagkat gaya ng pangako niya sa Mateo 11:28, magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. Oo, kapatid, may kapahingahan sa presensya ng Panginoon. Isipin mong sa bawat umaga na kagaya nito, hindi lamang basta paggising ang ginagawa mo, kundi isang bagong simula na kaloob ng Diyos. Ang bawat bukang liwayway ay mensahe ng bagong pag-asa. Ang araw na ito ay hindi kailanman mauulit, kaya't yakapin mo ito ng may pananampalataya at pagtitiwala. Huwag mong hayaan na ang mga alalahanin ang mangibabaw. Sa halip, sabihin mo sa iyong puso, ako ay itinatag ng Panginoon, ako ay hindi nag-iisa, ako ay pinagpala. Kapatid, ang direksyon ng Diyos ay hindi laging malinaw sa simula. Minsan parang malabo, minsan parang walang kasiguruhan. Ngunit tandaan mong siya ay Diyos ng mga pangako. At gaya ng sinabi sa Kawikaan 3:6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaalaman. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at Kanyang ituturo ang iyong mga landas. Kapag natutunan mong magtiwala ng lubos, makikita mong kahit ang mga bagay na hindi mo maunawaan ay magiging bahagi ng Kanyang perpektong plano para sa iyo. Kung iniisip mo ngayon, Panginoon, paano ko malalaman ang iyong kalooban? Narito ang sagot, manatili ka sa Kanyang salita, manatili ka sa panalangin at makinig ka sa banayad na tinig na gumagabay sa iyo. Sapagkat gaya ng sinabi ni Jesus sa Juan 10:27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Kapatid, kabilang ka sa mga tupa ng Panginoon. Naririnig mo ang Kanyang tinig at siya ay laging nakahandang gumabay sa iyo. Ngayong umaga, magpasya ka na hindi mo haharapin ang araw na ito ng mag-isa. Maglakad ka kasama ang Diyos. Hayaan mong siya ang maging iyong lakas, iyong liwanag at iyong gabay. At sa bawat pagsubok, alalahanin mong ang Kanyang mga pangako ay mas matatag kaysa sa anumang takot o pagdududa. Tulad ng sinabi sa Roma 8:31, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Walang sino man, walang anumang bagay ang makakahiwalay sa iyo mula sa pagmamahal ng Diyos. Na kapatid, habang tinatanggap mo ang mensahe na ito, nais kong maramdaman mong ikaw ay ligtas sa mga kamay ng Diyos. Anuman ang hinaharap mo ngayon, hindi ito ang wakas ng iyong kwento. Ang Diyos ay nagsusulat pa ng isang bagong kabanata sa iyong buhay. Kaya't manatiling tapat, manatiling nananalig at manatiling umaasa. Kung ramdam mo sa puso mo ngayon na ang Panginoon ay nagbibigay sa iyo ng bagong lakas at bagong pag-asa, ilagay sa mga komento, Panginoon, Ikaw ang aking kalakasan. At huwag mong kalimutan kapatid, na pindutin ang like at mag-subscribe upang araw-araw ay madama mo ang presensya ng Diyos at marinig ang Kanyang tinig na nagbibigay ng direksyon at pag-asa. Kapatid, habang tinatapos natin ang umagang ito sa presensya ng Diyos, nais kong ipaalala sa iyo na ang lahat ng narinig at naramdaman mo ngayon ay hindi natatapos dito. Ito ay simula ng isang bagong lakad ng pananampalataya at pagtitiwala. Hindi aksidente na nakarating ka rito. Ang Panginoon mismo ang nagdala sa iyo sa panahong ito upang marinig mo ang Kanyang mensahe ng pag-asa, kalakasan at walang hanggang pag-ibig. Tulad ng sinabi sa awit 118:24, ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magalak at matuwa rito. Ang araw na ito ay para sa iyo puno ng bagong simula, puno ng bagong pag-asa. Marahil, marami ka pa ring iniisip, maraming alalahanin,
maraming tanong na hindi pa nasasagot. Ngunit hayaan mong ibulong ko sa iyong puso ngayon, ang Diyos ay tapat. Ang kanyang mga pangako ay hindi nagkukulang, ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw, at ang kanyang presensya ay hindi umaalis. Kaya't sa bawat hakbang mo mula sa oras na ito, isipin mong kasama mo siya. Hindi mo kailangang matakot sa bukas, dahil ang kamay ng Diyos ay nakaunat na patungo sa iyo ngayon. Tulad ng sinabi sa Deuteronomio 31:6, kayo'y mangagpakalakas at mangagpakalakas ng loob. Huwag kayong mga takot ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaon na kasama mo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan. Kapag hawak mo ang pangakong ito, walang bagyo, walang dilim, at walang hamon ang kayang umalis sa iyo mula sa kanyang mga kamay. Ang iyong araw ay nasa ilalim ng kanyang basbas, at ang iyong gabi ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Ngayong natapos na natin ang ating panalangin at pagninilay, nais kong anyayahan kang magpatuloy sa iyong araw na may pusong puno ng pananampalataya. Tandaan mong bawat salitang binigkas mo kanina ay umabot sa trono ng Diyos. Bawat luha na bumagsak ay nakita niya. Bawat panalangin na ibinulong mo ay nakaukit sa kanyang puso. Hindi kailanman mawawala ang mga ito, sapagkat ang Diyos ay Diyos na nakikinig. Tulad ng sabi sa 1 Juan 14, at ito ang pagkakatiwala na nasa atin sa Kaniya, na kung tayo'y humihingi ng anumang bagay ayon sa Kaniyang kalooban, ay dinidinig niya tayo. Kapatid, huminto ka sandali at pakinggan mo ang iyong puso. Ramdam mo ba ang kapayapaan? Ramdam mo ba ang kagaanan? Iyan ay tanda na ang Diyos ay nasa iyo. Hindi mo kailangang mangamba, hindi mo kailangang magduda. Sa halip, lumakad ka ngayong araw na ito na may kumpiyansa, sapagkat ikaw ay minamahal ng Diyos at hawak ng kanyang makapangyarihang kamay. At sa bawat oras, alalahanin mo ang pangako niya, ako'y kasama mo. Minsan, may mga bagay tayong hindi nauunawaan, pero kapatid, tandaan mong ang pananampalataya ay hindi nangangailangan ng lahat ng kasagutan. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos kahit hindi mo nakikita ang buong larawan. At habang naniniwala ka, unti-unti mong makikita kung paanong ang lahat ng bagay ay magkakasama para sa ikabubuti mo. Tulad ng nakasaad sa Roma 8:28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya sa kanila na mga tinawag ayon sa Kaniyang layunin. Ngayong oras na ito, kapatid, nais kong buuin mo ang loob mo at sabihin sa iyong sarili, ako ay hindi nag-iisa, ako ay may Diyos na laging kasama ko, ako ay pinagpala, ako ay ligtas sa Kanyang kamay. At habang binibigkas mo ito, mararamdaman mong ang Espiritu ng Diyos ay bumabalot sa iyo, nagbibigay ng kapayapaan, lakas at direksyon. Ito ang pangakong maaari mong panghawakan araw-araw. Ngayon, bago tayo magtapos, nais kong hikayatin ka na magbigay ng patutuo ng iyong pananampalataya. Isulat mo sa mga komento, salamat Panginoon, kasama kita sa lahat ng oras. Gawin mo itong iyong pananalig ngayon. At kung nais mong patuloy kang mapalakas sa bawat umaga, huwag mong kalimutan na pindutin ang like at mag-subscribe. Dahil dito, hindi mo lamang tinatanggap ang salita ng Diyos araw-araw, kundi ibinabahagi mo rin ang pag-asa at liwanag sa iba. Kapatid, may isa pa akong hiling. Sa sandaling matapos ang video na ito, huwag kang aalis kaagad. May nakahandang video dito sa screen na tiyak na magpapatuloy sa pagpapalakas ng iyong pananampalataya at magdadala ng panibagong mensahe ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. I-click mo ito at hayaan mong magpatuloy ang biyaya ng Panginoon sa iyong buhay. Mahal kong kapatid, tandaan mo ito sa pagtatapos ng ating pagsasama ngayon. Ang Diyos ay hindi lumalayo. Siya ay kasama mo sa bawat tibok ng iyong puso, sa bawat paghinga at sa bawat hakbang. Lumakad ka ngayong araw na ito na may ngiti at may tiwala, sapagkat ang kalangitan ay bukas para sa iyo.
Ang mga biyaya ay paparating at ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa iyong pabor. Manampalataya ka, umasa ka at magmahal ka, sapagkat ang Diyos ay buhay at ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Amen.